Halos tuliro habang nakaupo sa gilid ng kalsada ang 39 anyos na si Ruel. Ang kanyang minamanehong close van tumagilid sa pagdaan nito sa pababang bahagi ng Sueldo Village pasado alas 7 ng umaga. Ang sasakyan may kargang construction supplies. Galing siya sa San Fernando City, Pampanga at magdi-deliver ito sa La Trinidad, Benguet nang maganapang insidente. Diyan na siya nag-ikot yung truck, tapos ikot-ikot. Yun, hanggang nakarating kami doon, hanggang bumaliktad na yung truck. Madami yung madulas na talaga. Tapos hindi nyo na po na-control. Hindi na-control yung manubila. Kaya so lang, pag kinontrol mo naman, bumalik ulit. Kaya umikot na yung truck. O, kasi galing kami doon sa taas pa eh. Hanggang dito kami binagsak sa baba eh. Ligtas naman si Ruel at dalawa nitong pahinante. Matatandaang noong March 6 lamang nasawi sa nasabing kalsada ang isang driver at pahinante nito na magdi-deliver ng baka sa slaughterhouse sa Baguio City matapos mawalan din ng kontrol. Isa sa mga naging agarang solusyon dito noon ay ang paglalagay ng mga road signages sa lugar. Pero maliban sa pagsunod sa batas trapiko, mahalagang payo rin ng mekanikong si Freddy sa mga motorista na dapat nakakondisyon lagi ang sasakyan. Kung sakali ma'am, nandun na tayo sa sitwasyon na ganun. Siguro ma'am, pwedeng itabi muna nila sa safe na place. Then siguro tumawag na lang sila ma'am na pwedeng mag-rescue sa kanila. Lalo pag pababa ma'am, mag-low gear sila ma'am. Yes ma'am. Lalo na sa mga ko naman ma'am, sa mga matic, huwag silang mag-relay sa mga preno ma'am. Don't relay to the brakes ma'am. Kailangan, syempre mag-low gear ka rin. Kahit matic yun ma'am, may low gear naman yun ma'am. Ipinapaalala rin sa mga motorista na sundin ang 20 km per hour speed limit at dapat naka-low gear kapag dadaan pababa sa nasabing kalsada. Ito na ang ikalimang insidente sa trapiko na naitala sa lugar mula Enero hanggang ngayong Marso. Angel Arquero, RNG News.